Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Hi, ako si Cholo. I'm 27 years old. Gusto ko lang ikwento yung naging karanasan ko sa Naing ka-MU at stepbrother ko. 18 years old ako nung maranasan ko yung sarap at sakit. 18 years old ako nang makatikim ako ng 2 taruub ng lalaki. Lumaki ako sa probinsya ng Batangas. Bata pa lang ako, alam ko na agad na hindi madali ang buhay namin. Company driver si Papa at housewife naman si Mama. May 3 pa akong mas nakakabatang kapatid na kailangan din nilang alagaan at buhayin. Halos araw-araw, naririnig ko ang pagtatalo nila Mama at Papa. Madalas tungkol sa pera. Kulang na kulang ang sinasahod ni Papa para sa pang-araw-araw naming gastusin. Minsan, umaabot sa punto na kahit simpleng ulam, kailangan pang paghatian at tipirin. May mga gabi na maririnig ko si Mama na umiiyak sa kusina habang nag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente, tubig at pangbaon namin sa school. Bilang panganay, ramdam ko agad ang bigat ng sitwasyon namin. Kahit bata pa ako noon, pilit kong inuunawa ang lahat. Natuto akong magsakripisyo. Hindi ako humihingi ng mga bagay na gusto ko. At kung minsan, ako na rin ang nag-aalaga sa mga kapatid ko kapag pagod na si Mama. May mga pagkakataon na gusto kong magreklamo, magtanong kung bakit ganito ang buhay namin. Pero tuwing makikita ko ang pagod sa mukha ni Papa at ang pag-aalala ni Mama, pinipili ko na lang manahimik at maging matatag. Hindi naging madali ang bawat araw, pero doon ko natutunan ang halaga ng pamilya, sakripisyo at pagtitiis. Hanggang sa isang araw, nakatanggap na lang kami ng balita na aksidente daw ang sasakyang minamaneho ni Papa. Parang gumuho ang mundo ko sa isang iglap. Sobrang sakit ng pagkawala niya. Hindi ko alam kung paano kami magsisimula ulit nang wala siya. Lalong naging mahirap ang buhay namin. Wala na ang tanging inaasahan naming pinagkukunan ng kita. Dahil doon, napilitan si Mama na pumasok bilang katulong at pumunta sa Maynila para magtrabaho. Naiwan ako sa probinsya kasama ang mga kapatid ko. Ako ang tumayong pangalawang magulang nila. Nag-aalaga, nagluluto, at sinisigurong nakakapasok sila sa paaralan kahit hirap na kami. Lumipas ang 1 taon at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay namin. Nagkaroon ng bagong asawa si Mama, isang lalaking taga Maynila. Hindi naging madali para sa akin tanggapin iyon sa simula. Maraming tanong, maraming pagdududa. Pero dahil gusto kong maging maayos ang lahat para sa amin, pinili kong subukan. Kinuha kaming lahat ni Mama at dinala sa Maynila. Doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay namin. Malayo sa probinsyang kinalakihan ko, pero dala ang lahat ng alaala, sakit at pag-asa na balang araw, magiging maayos din ang lahat. Medyo may kaya sa buhay ang bagong asawa ni Mama, kaya naman naging maginhawa din ang buhay namin sa Manila. Tinuring kaming tunay na anak ni Tito Edwin. Divorced na si Tito Edwin sa dati niyang asawa. Naghiwalay sila dahil sa cheating at may 2 silang anak na lalaki. Yung panganay, nagtatrabaho na at parang sanay na sa realidad ng buhay. Samantalang yung bunso, halos kaedad ko lang at nag-aaral pa. Noong una, hindi ko alam kung paano ako makikitungo sa kanila, lalo na sa bunso. Kasi pareho kami ng edad, pareho ng pinagdadaanan pero magkaiba ng kinalakihan. Tahimik lang ako sa umpisa, nag-oobserba. Sinusubukang intindihin ang bagong mundong ginagalawan ko. Yung 2 kong nakababatang kapatid, isang babae at isang lalaki. Ang bilis nilang naka-adjust sa bagong buhay namin.
Siguro, dahil bata pa sila, mas madali para sa kanila ang tanggapin ang mga pagbabago. Hindi tulad ko na punong-puno ng tanong at pag-aalinlangan sa puso. Mabilis silang naging close sa dalawang anak ni Tito Edwin. Madalas ko silang makitang nagtatawanan, naglalaro, at parang matagal nang magkakakilala. Parang ang dali lang para sa kanila na bumuo ng bagong samahan. Sa tuwing nakikita ko sila, napapangiti na lang ako. Pero sa totoo lang, may halo iyong lungkot. Kasi habang sila, nakakahanap na agad ng saya. Sa bagong pamilya namin, ako. Nandun pa rin sa nakaraan. Yung school ko ay malapit lang sa bago naming tinitirhan. Kaya kadalasan, nakikisabay ako sa stepbrother ko na si Jack. Siya yung bunsong anak ni Tito Edwin na kaedad ko lang din. Pero meron na siyang sariling kotse. Nung una, nahihiya pa ako. Sumabay sa kanya kasi parang ang hirap niyang kausapin hanggang sa nasanay na lang din ako. To be honest, when I found out that my dad already had a new partner, I didn't really have any issue with it. I'm old enough to understand things like that. And I also want to start carving out my own path in life. Habang tumatagal, naiisip ko rin na hindi tama na mag-isa lang siya sa pagtanda. Mas mabuti na may taong kasama at nagmamahal sa kanya. At kitang-kita ko naman kung gaano siya kasaya kasama ang mama mo, si Tita Lena. Sabi ni Jack habang nagmamaneho. Nakatabi ako sa passenger seat, tahimik na nakikinig. Pauwi na kami galing sa school dahil pareho kami ng school. Napangiti ako ng bahagya habang pinakikinggan siya. Ang dali niyang kausap. Kahit mabigat o seryoso ang topic, hindi nagiging awkward ang pakiramdam. Pareho tayo. Iyon din ang iniisip ko. Gusto ko rin na makita si mama na masaya. Tugon ko habang nakatanaw sa labas ng kotse. Saglit siyang tumahimik, parang nag-iisip bago muling nagsalita. Good. Because it's rare for a child to really understand that kind of situation. Most of the time, they immediately feel angry when their parents start seeing someone new. Sabi niya. Inglesero pala ito si Jack. Doon kasi siya nag-aral sa isang kilalang school nung high school, kaya natural lang na fluent siya at confident makipag-usap ng English. Pero ang sexy niya magsalita kapag English yung ginagamit niya. Siguro dahil nasaksihan ko kung gaano kabigat ang pinagdaanan ni Mama nang mawala si Papa. Sagot ko. Habang nagbabahagi ako ng kwento, tahimik lang si Jack na nakikinig sa akin. Hindi siya madaldal, pero mararamdaman mong sinasalo niya bawat detalye ng sinasabi mo. At hindi ko rin maipaliwanag, pero sa bawat araw na nakakasama ko siya, mas lalong gumagaan ang pakiramdam ko sa kanya. Simula nang mapunta ako dito sa Maynila, napakarami kong natutunan at mas lalong lumawak ang mundo ko. Marami rin akong nakilalang bagong tao. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko mas nagiging matatag ako. At mas nakikilala ko rin ang sarili ko sa gitna ng lahat ng pagbabagong nangyayari. Habang tumatagal ako dito sa Maynila, mas lalo ko ring nakikilala ang sarili ko. Unti-unti kong binubuksan ang bahagi ng pagkatao ko na matagal kong itinago. Bakla ako at attracted ako sa kapwa ko lalaki. Ngayon, may isang lalaking nanliligaw sa akin. Classmate ko siya sa isang subject namin. Siya si Teo. Wala pang nakakaalam ng totoo naming pagkatao. Parang lihim lang namin yon, nakilala ko si Teo sa G-App. At labis akong nagulat nang malaman kong magkaklase pala kami. Hindi kasi halata sa itsura o kilos niya na kabilang din siya sa LGBTQ community. Pero kahit ligawan stage pa lang kami ni Teo, meron ng bimbangan na nagaganap sa amin na dalawa. Mag-chat ka kapag nakauwi ka na, sabi ni Teo. Hinatid niya ako sa parking kung saan nakapark ang sasakyan ni Jack. Sige, ikaw din, sagot ko. Huwag mo kalimutan isend yung mga pictures natin sabi niya. Sige, send ko later kapag nasa bahay na ako, sabi ko. May event kasi kami kanina sa school, kaya ang daming ganap at activities na inihanda. Parang buong campus naging lively. May mga booths mula sa iba't
ibang organization, ay mga games at interactive challenges. At may mga performances din tulad ng sayaw, kanta, at band presentations. May mga seminars at workshops din para sa students. Tapos may mga food stalls sa paligid. Kaya parang mini festival na rin yung vibe. Halos lahat ng estudyante abala, paikot-ikot, at nag-i-enjoy sa iba't ibang activities kaya marami kaming pictures ni Teo sa phone ko. Nalobat kasi phone niya kanina. Pagdating ko sa bahay, dumiretso agad ako sa kwarto ko para makapagpahinga. Sobrang pagod kasi ako sa dami ng ginawa at nangyari buong araw, kaya gusto ko na lang humiga at mag-relax. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako kakaisip. Hanggang sa bigla akong nagising dahil sumakit yung tiyan ko. Antok na antok pa akong bumangon at dahan-dahang lumabas ng kwarto para pumunta sa banyo. Tahimik na yung buong bahay. Umalis si Mama at Tito Edwin kanina at ang mga kapatid ko para pumunta sa Tagaytay. Kaya kaming dalawa lang nga ngayon ni Jack ang nandito. Paglapit ko sa banyo, hindi na ako nagdalawang isip at agad kong pinihit ang hawakan ng pinto. Iniisip na walang tao sa loob dahil hindi naman ito nakakandado. Pero nang bumukas iyon, napahinto ako sa kinatatayuan ko. Nasa loob pala si Jack at tatapos lang niyang maligo at bigla siyang napalingon sa direksyon ko. Halatang nagulat din sa biglaan kong pagpasok. Sorry, akala ko walang tao sa loob, sabi ko. Sabay iwas ng tingin at mabilis na isinara yung pinto. Ayos lang. Nakalimutan ko lang isara. Sorry din, sabi niya. Akala ko umalis ka din. Tanong ko habang nasa labas ako ng banyo. Kasi sabi niya sa akin kanina sa biyahe, aalis siya. Hindi na. Tinatamad na ako lumabas. Sagot niya. Nung lumabas si Jack sa loob banyo, towel lang yung nakabalot sa ibabang parte ng katawan niya. Basang-basa pa yung buhok niya. At doon ko lang talaga napansin kung gaano siya kaayos tingnan. Matangkad, malinis sa katawan, at halatang inaalagaan niya rin sarili niya. Ang ganda ng katawan niya. Parang bigla siyang naging gwapo sa mga paningin ko. Nakaramdam ako ng init sa katawan nung nakita ko yung katawan ni Jack. At nung pumasok ako sa banyo, nagpaligaya ako ng sarili ko habang iniisip ko si Jack. Sa pagdaan ng mga sumunod na araw, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip ko ang eksenang nakita ko sa banyo si Jack. Nabalot lang ng tuwalya. Kahit anong pilit kong iwasan, hindi talaga siya mawala sa isip ko. Isang gabi, niyaya ako ni Jack na mag-inom. Game ka ba? Inom tayo. Wala namang pasok bukas, sabi niya, habang nakasandal sa may pintuan ng kwarto ko. Hindi ako masyado umiinom eh, sagot ko. Kunti lang naman, sabi niya. Sige, sagot ko. Bandang 11:00 na ng gabi nang umalis kami ng bahay para maghanap ng maiinuman. Kami lang ulit na dalawa sa bahay. Nasa galaan ulit sila Mama at ang mga kapatid ko. Sana all na lang talaga. May Paddy's Point naman na malapit sa bahay, kaya naglakad na lang kami papunta roon. Mahangin at presko ang paligid. At kahit gabi na, maliwanag pa rin dahil sa mga ilaw mula sa mga gusali at kalsada. Pagpasok pa lang namin sa Paddy's Point, agad kaming sinalubong ng malakas na tugtog at ingay ng usapan mula sa iba't ibang grupo na nagiinuman. Kahit gabi na, halos wala ng bakanting mesa. Malamang dahil weekend, kaya karamihan ay nagre-relax, naglalasing, o simpleng nagsasaya, kasama ang barkada dahil wala namang pasok kinabukasan. Humahalo sa hangin ang amoy ng alak at sigarilyo habang paikot-ikot ang ilaw sa loob ng bar. Sa bandang stage, may live band na tumutugtog ng mga lumang OPM hits na lalong nagdadagdag sa saya at energy ng lugar. Ang daming tao, sabi ko, habang nililibot ang tingin sa paligid. Ganyan talaga dito kapag Friday o Saturday, sagot ni Jack. Nakakuha kami ng isang maliit na private room na may karaoke. Pagkaupo pa lang namin, agad nang nag-order si Jack at mga pagkain na pupulutan namin. Samantalang ako'y nanatiling tahimik. Tapos nakatanggap ako ng text kay Tio. Tinatanong kung free ba ako ngayon
At bogli daw siya at gusto niya bumimbing. Pero hindi ako nag-reply. Gusto ko muna ma-enjoy na kasama si Jack. Nag-video okay kami at ang dami naming nakanta. Salitaan kami sa pagpili ng kanta habang unti-unting dumadami yung laman ng mesa naming bote ng beer. First time ko ring marinig si Jack na kumanta at hindi ko expected na sobrang ganda pala ng boses niya. Malalim, malamig, at sobrang manly pakinggan. Yung tipong kahit simpleng love song lang yung kinakanta niya, parang may bigat at emosyon. Hindi ko tuloy maiwasang mapatitig sa kanya habang hawak niya yung mic. Grabe ka, puro ka kanta, sabi ko habang nakikinig lang kay Jack. Lasing na kasi ako. Sabi niya sabay tawa. Hindi na namin napansin na nakarami na pala kami ng inom, kaya nagpasya na kaming itigil at umuwi na lang. Pagdating sa bahay, diretso agad kaming pumasok sa kanya-kanya naming kwarto. Wala sina mama at mga kapatid ko. Kasama nila si Tito Edwin dahil nagpunta sila sa Ilocos para gumala. Puro gala sila lately. Habang nakahiga ako sa kama ko, nag-text ako kay Teo. Gising ka pa? Tanong ko. Nag-reply agad siya. Oo. Sagot niya. Punta ka dito sa bahay, bimbangin mo na ako. Sabi ko. Wala ka bang kasama dyan? Tanong niya. Meron. Yung stepbrother ko pero tulog yun kasi lasing nag-inom kami kanina. Sabi ko. Sige. Magbihas lang ako. Sabi niya. Okay, wait kita. Miss ko na tarob mo. Sabi ko. Wawasakin kita. Sabi niya. Halos kalahating oras ako naghihintay kay Teo bago siya dumating. Dahan-dahan ko siyang pinapasok sa kwarto ko para hindi marinig dahil magkatabi lang kami ng kwarto ni Jack. Nung nasa loob na kami ni Teo, sinunggaban agad niya ako. Grabe, na-miss kita sobra, sabi niya habang hinahalikan ako sa leeg. Talaga ba? Tanong ko sa kanya. Medyo ramdam ko pa rin yung tama ng alak. Oo, 1 linggo ko naipon ito. Sabi niya, tapos pinahawak niya sa akin yung private part niya. Medyo natatawa pa ako kasi matigas na matigas. Tapos nag-start na kami magbembem. Sagad dito. Sagad dun. Tihaya dito. Iba't ibang posisyon. At habang nasa kalagitnaan kami ng ginagawa namin, nagulat kami nang biglang bumukas yung pinto. Nakita namin si Jack na nakatayo sa harap namin. Ang lakas ng unggol ninyo na dalawa. Rinig na rinig ko sa kwarto. Sabi niya. Halata pa rin yung kalasingan sa boses niya. Nagtalukbong ako ng kumot kasi wala kaming pangsuot ni Teo at nahihiya ako dahil nakita ni Jack ang ginagawa namin. Tapos nagsalita ulit si Jack. Pwede ba akong makisali sa inyo? Tanong niya. Nagulat ako sa sinabi niya. Nagkatitigan lang kami ni Teo. Dahil lasing na rin ako at meron tama ng alak. Kaya medyo malakas ang loob ko. Kaya pumayag ako. Nung una ayaw ni Teo pero pumayag din siya. At doon na nangyari ang isang bagay na first time kong maranasan. Na bembang ako ng 2 lalaki. Magaling din ang stepbrother ko. Matapos ang gabing iyon, napagdesisyonan naming 3 na itago na lang ang nangyari. Pero kahit ganun, paulit-ulit pa rin itong nauulit na parang hindi na namin mapigilan. Nalaman ko rin na si Jack ay bahagi pala ng LGBTQ community kagaya ko. Everything that's happened to me here in Manila has been completely unexpected. I met new people and I'm still figuring things out, especially when it comes to my identity. Being gay is something I'm continuing to understand and embrace, step by step. I'm learning what I want, what I feel, and how to be honest with myself, even when it's confusing. It's not always easy, but this journey of exploring who I truly am is something I'm slowly learning to accept and be proud of. To everyone like me who is still exploring life, especially those who are still trying to understand their identity and what it means to truly be themselves, you're not alone. It's okay to feel uncertain, to question things, and to take your time figuring everything out. Life doesn't come with clear answers, and sometimes the journey can feel confusing or even overwhelming. But every experience, every emotion, and every connection
helps shape who you are becoming. Give yourself the space to grow. Be patient with yourself. And most importantly, don't be afraid to embrace who you are, even if you're still in the process of discovering it. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa The Vibe is Unfiltered. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa The Vibe is Unfiltered.